Mga scientist, mga sangkay, patuloy po sa paghahanap ng mga planeta na kahalintulad po sa planet Earth. Kasi para po sa inyong kaalaman, tanging planetang Earth lamang ang pinakamaganda na nilikha ng ating Panginoong Diyos. Pero mga sangkay, i-explore po natin itong mga nakikita nitong mga scientist tungkol po sa mga exoplanets. Ito po yung mga planeta, mga sangkay, na labas na po sa solar system na kung saan sinasabi po nila mga sangkay na napakarami daw pong magagandang planeta na halos kaparehas po ng ating planeta. Tingnan po natin ito. Hello guys, what's up sa inyong lahat? Kamusta po kayo? So pag-usapan po natin ito. Nako, magandang maganda ma-explore po natin kung ano po ito mga nadi-discover ng mga scientist na mga planeta na kakaiba. At isa sa mga question dyan, mga sangkay, di ba? Na paulit-ulit na lamang pong tinatanong ng maraming mga tao, may mga nakatira nga ba sa mga ibang planeta? Kasi bawat planeta, mga sangkay, lalong-lalo na po paglabas na po sa solar system, ang layo po ay pinag-uusapan na yung tinatawag na light years. Okay? Ibig sabihin, kung babiyahiin mo yan mula po dito sa ating planeta, kailangan yung sasakyan mo ay kasing bilis ng buga ng ilaw. Ganyan po siya. Kaya nga lang mga sangkay, mukhang wala pa tayo nun eh. Kaya sobrang layo. Anyway guys, before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay? Ayan po. Sa mga nanonood po dito sa YouTube, check nyo na lamang mga sangkay. Meron pong subscribe button na makikita sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo rin po yung bell. At i-click nyo rin po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, okay, sa mga nanonood po ngayon sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. May nakalagay po yan bandang itaas na follow. So, pindutin nyo lamang po yan. Tapos, ito mga sangkay, may ipapagawa po ako sa inyo. Habang kayo ay nanonood, okay, ito po ay sample video or sample picture lamang na nakikita nyo. Gawin nyo po ito ng aktual. Habang kayo ngayon ay nanonood sa Facebook, sa video natin, makikita nyo po yung tatlong tuldok sa inyong mga cellphone. Okay? Tatlong tuldok, ayun po. Bandang itaas, bilangin nyo na lamang 1, 2, 3. Yan po, tatlong tuldok po yan sa ibabaw ng video ko. Pindutin nyo po yan, mga sangkay. Then, may lalabas na show more or yung plus. Pindutin nyo po yung show more or plus. Okay? Ganun lang kasimple, mga sangkay. Madali, di ba? So, ito na. Tingnan po natin itong, explore po natin. Ano ba itong mga nadi-discover nitong mga scientists ngayon na very interesting. Ayan. Ayan po dito, the exoplanet that could replace the Earth in the future. Ito daw pong mga exoplanet na mga na-discover po nila ay pwedeng pumalit sa Earth in the future. So, bakit kaya ito ginagawa ng mga scientists, no? Ang planeta naman natin, though ang laki ng populasyon, kumbaga lumalaki ang populasyon ng tao sa planeta natin, pero malawak pa rin po kung titingnan po natin ang data. Ang space ng o ang lawak ng Earth na pwedeng matirahan ng tao, mga sangkay, napakaluwag pa. Kumbaga, bakit po sila nag-i-explore sa ibang mga planeta sa kalawakan? Kung pwede naman pagtuunan ng pansin natin ang ating planeta na ayusin. Kasi, for your information guys, meron pong tinatawag na climate change, global warming na nararanasan ngayon ng buong mundo. At kahit po sa Pilipinas, damang-dama po natin itong global warming, sobrang init ng panahon. 'Di ba? At hindi po yan normal. Hindi po yan normal, mga sangkay. Kasi if you remember, mga batang 90s, mga millennial, mga 60s, mga 80s, 70s, naaalala po natin, ako batang 90s, no? Hindi naman ako 70s. Batang 90s, kahit po tanghaling tapat, maglaro tayo ng basketball o kaya kung anumang mga laro, tumbang preso o kaya patintero, hindi po tayo naiinitan ng ganun. Nangingitim tayo pero hindi tayo naiinitan na kagaya ngayon, mga sangkay. Ang sakit po ng araw, 'di ba? Bunga po yan ng sobrang ngayon ng planeta natin, may depekto na dahil po sa climate change. Ngayon, itong mga scientists, naghahanap po sila ng mga exoplanets. Labas na po sa solar system natin kasi dito sa atin,
yung malapit sa Earth, ang isa sa interesting na planeta ay ang planet Mars, yung red planet kung tawagin. Na ngayon mga sangkay, marami po ang gusto. Si Elon Musk nga gustong magkaroon doon ng civilization eh. Gustong magdala doon ng napakaraming tao na magpapasimula ng panibagong henerasyon sa Mars. Kaya nga lang mga sangkay, up to now, malabo pa rin po yan. Isa nga po sa napakahirap gawin ay yung dalhin doon yung tao. Paano nila dadalhin doon? And take note na malapit pa po yan sa planet Earth. How much more itong exoplanets? Pero, tingnan po natin, kagaya po nito. Sabi po dito, finding a livable world that is similar to Earth is one of the most intriguing objectives of extraterrestrial study. So, ito yung ginagawa ngayon ng mga scientists. Pinag-aaralan po nila yung mga planeta na yung nakikita nyo mga sangkay na parang mga stars na sobrang lalayo. Yan po yun. Yan po yung exoplanets. Sobrang na po yan. Nakapakalayo. Millions of years ang ita-travel kung pupuntahan doon. Yung lifespan nga lang po ng tao, tayo po, bumibilang lamang po ng 60 or 70s. Tsamba mo na pag naka-80 ka. At blessing na pag naka-100 ka. Yan, umaabot po ng millions of years bago ka makarating dyan. Diyos mio marimar, paano gagawin yan? Pero, ang maganda dyan, may mga nadidiscover po sila. Gaya po nito, more than 5,000 exoplanets discovered. Okay? Napakarami, di ba? So, ayon po dito, astronomers have long been interested in finding other habitable planets. And though they have discovered more than 5,000 exoplanets, less than 200 lamang daw po, sabi po dito, are rocky or terrestrial and only about 1.5% have similar masses to Earth. Ganun lamang po kababa. Pero, ang good news mga sangkay, mayroon po nakikita na mga ganong klaseng planeta sa exoplanet na habitable. Nakagaya po ng planet Earth. Pero, for me, wala pa rin pong halintulad ang ganda ng Earth. No, sa lahat ng nilikha ng Diyos na planeta sa kalawakan. Ito pa rin po ang Earth. Wala pa rin po talaga dito, papantay. Ngayon, ayan po, only about 12 exoplanets potentially have water. So, isa po yan kasi sa mahalaga. Isipin nyo, gaya po nito, mga sangka. Itong picture na pinapakita nila ay parang imagination picture ng isang exoplanet ayon po sa pag-aaral nitong mga scientists. Okay? Na mayroon pong tubig. So, mayroon lamang po 12 na exoplanets na potentially, hindi pa po nila confirmed, na mayroon daw pong nag-i-exist na water. Kahit nga ngayon yung Mars, mga sangkay, pinag-aaralan po nila ngayon, may mga nakikita daw po silang bakas ng tubig. Kaya sinasabi po nila na itong planet Mars, dati daw pong parang planeta natin buhay. Kaya nga lang nagkaroon din po ng tinatawag na climate change. Nagkaroon ng pagbabago yung panahon, kaya po nawasak ang planetang ito. Pero may mga nakikita silang ebidensya na mayroon pong tubig. Ito pong tinatawag na Wolf 1069b, isa pong promising exoplanet na na-discover. Na ayon po dito mga sangkay, mayroon pong nakikita silang tubig sa lugar na ito. Ayan, sabi po dito, a prime candidate for water. Ito pong Wolf 1069b. Kaya nga lang, sobrang layo po niyan mga sangkay mula dito sa ating planeta. Similar mass and size to Earth. The Earth-like planet is only 31 light years away from us and has a very similar mass and size to those of planet Earth. Ayan, mga sangkay. Kaya nga lang, itong Earth-like planet, tingnan nyo naman mga sangkay, ang layo. 31 light years. Ang layo po niyan, mga sangkay. Kahit ano pang teknolohiya, siguro ang maano natin, sobrang layo pa rin yan. Isa sa mga question ng tao, may nilikha ba ang Diyos na nilalang maliban sa atin na nag-i-exist sa ibang planeta? Yan, yung isa sa mga katanungan mga sangkay. Ang Bible, may sagot dyan. Ang sabi ng Biblia, mayroon daw po talagang mga bagay na isinekreto na ng ating Panginoon. Okay? Na hindi na dapat pakialaman ng tao.
We don't know, mga sangkay. We still don't know if God created another, mga sangkay. Ang nakatutok kasi sa Bible, ang pag-i-exist ng tao. At dito na rin po natin nalaman that God created the heavens and the earth. When the Bible says heavens, ito po ay tumutukoy, mga sangkay, sa lahat ng nilalang o lahat po ng creation ng ating Panginoon sa kalawakan. Okay? Okay, balik na po tayo sa ating pinag-uusapan. Okay, dito tayo. Sobrang interesting na ito. Itong ako kasi mahilig po ako sa mga ganitong mga pag-aaral, mga sangkay tungkol po sa mga planeta. Only the day side would be habitable. Ayun lang, mga sangkay. Ayan ang day side lang daw po yung habitable. This is also a peculiar characteristic. More so, since only the day side of the planet would be habitable, as explained by the team of astronomers who found Wolf 1069b in the Calar Alto Observatory in Spain. So, yung day side, ibig sabihin, ito po ata yung nasisinagan ng araw, mga sangkay. Yun lamang po yung habitable. May potential, pero yung kabila lamang po ang side ang pwedeng matirahan. So, nakakatakot naman yun. Yung kabila, ano ba yung nakatira doon? Ano ba ang mga nilalang? So, Wolf 1069b is colder than Earth. So, mas malamig daw po dito. So, itong sinasabing planeta na habitable yung day side ng planet na ito. Another 10 years to have a detailed study for Wolf 1069b. So, kumbaga, abutin pa po ito ng mahabang panahon sa kanilang pag-aaral, mga sangkay, kung ito nga bang planeta pwedeng matirahan. So, but again, exoplanets, marami daw po talaga silang nakikita. Nakaraan, mayroon nga po silang nakita doon na isang planeta na pwedeng tirahan talaga o kaparehas po sa Earth. Isa lamang po ito. Itong Wolf 1069b. So, mas maganda itong mga sangkay, nalalaman po natin yung mga discovery galing po sa mga scientists. Hindi yung tipo mga chismisan lang, mga hiwalayan lang po yung mga nalalaman natin. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa na-discover nila na sinasabing pwedeng pamalit sa Earth, itong Wolf 1069b planet? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? God bless everyone. Mag-iingat po ang lahat.